walang makakapagsabi sa akin. Kaya ang sabi ko, hindi ka pakikialaman. Kaniba na, matay mo, magsabi sa akin pakialaman. Amen. Amen. Bukas ko pa dyan, makikinig ka ng words of God. Pansin. Wala na pinsa ko. Alam ko lang. Amen. Mahirap ba? Uupo naman kayo dyan eh. Mahirap ba? Hindi ko. Ilan po ang kaibigan yung matanda? O may gulang na pala, para hindi naman. Ilan pong kaibigan yung medyo may gulang-gulang na? Na mapuputi-puti din ang buhok. Uy, dali niyo po dito. Hindi niyo ba kayang dalhin dito? Ay, ako ang pupunta sa inyo. Kailan po? Kailan po? Kailan po ako pupunta sa inyo? Ayaw niyo bang marinig nila ang Diyos? Ay, paano kung mamatay na bukas yun? Sinanay lang ang nakarinig. Amen. Ano po? Huwag niyo po ipagpabukas na baka mamaya ng ating gabi at takihin yun. Hindi niya narinig ang salita Diyos. Ayun pala, ang dami sama ng loob. Kasi po ang kaligtasan, hindi pinagpapabukas-bukas yan. Ano po? Masaya lang po ako. Gusto niyo ibalik yung tinig? Opo. Asa ba? Nahirapan din ako. Kasi yung tinig nag-blend. Sige, pabalik ko yung tinig. Nakatapos yung tinig, iwaiwalay na tayo. Okay, Jocelyn, ano po sabihin ko kayo ayaw na pinalaga? Lahat ang ayaw ko ay anak na matigas ang ulo. At hindi lang kayo, anak ng mga magulang mo. Ako mismo, anak kita. Amen. Sino ang gustong magaya kay Jocelyn? Sa kahit bata, sa hindi ano mapupunta. Sino? Taas ang kamay! Hindi ba alam na kapag nagpakamatay kayo sa impyerno ang punta nyo? O bakit naiisip nyo? Sa murang edad nyo? Ano yan? Kalokohan? Ano yan? Joke? Na kapag naglabutan ka ng pulso, buhay ka pa rin? Sino nagturo sa inyo yan? Demonyo! Kung sabihin wala. Kapag ang nais ng demonyo sa impyerno mapunta ang kaluluwa ng tao? Sino kakabi mo? Ang Diyos o ang demonyo? Amen! Amen. Mag-isip kayo. Oras na mapunta ang kaluluwa niyo sa impyerno, wala nang pagkaalis doon. At yan ang hindi alam ng mga taong busy. Magpaka-busy nga kayo sa gawain ng Diyos, kagaya nito. At magdala rin kayo ng mga kaluluwa na nililigaw, kagaya nyo. Amen. Kayo ng Diyos. Pakinggan mo nga.
ko. Alin ang mahalaga? Ang anak buhay mo o ang anak mo? Ako po kaya po ako nagtatrabaho para sa akin. Siyempre, umalaga sa akin naman ako. Kaya lang, at the time, ang experience pa lang yung ginagawa ko kailangan ko po para sa kapakanan ng anak ko. Hindi ko po pwede mawala sa dalawang yun. Kailangan ko sa kanila. Narinig mo? Hindi kayo pwede maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon! Isa lamang ang pipiliin nyo! Pasahin nyo sa pananakasulat! Hindi lamang sa ginagawa ng buwan na You have to make a choice. Whether you like it or not. At ayoko nang sinasabi ninyo yan. Hindi kayo mabubuhay kung wala kayong financial. Where is your faith? Amen! Hindi nyo ba alam na napakalaga na isang kaluluwa para sa akin ang mapupunta sa impyerno ay nagturo ko ang puso ko. Nasaan sa inyo sa krus? Sino napakahirap sa krus? Jesus! Amen! Mahalaga ang pera, pero huwag niyong Panginoon, gawin Panginoon ang pera. Huwag kayong magpapaliwanag sa akin. Dahil hindi ko tatanggapin. Si Jesus ang nakabayubay sa krus. Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan ninyo. Kaya Amen! tumikat lang! Sabi ko sa inyo, walang uuruan ng babae nito. Minubog ko ang pagkatao niya para humarap sa demonyo. At ang gumagawa sa inyo niya ay demonyo. Hindi alam ang tatay mo. Para sabihin niya sa akin, kailangan pa rin pera at saka kayo. Ang pera ay maiiwanan kapag namatay ka. Saan ang punta mo kapag naglasdas ka ng puso? Babalik ako ba? Kapag sa impyerno ka na, at sasabihin ako, anak kung alam ko lamang na dyan ka makapunta, di galing na wala ako ng hanap buhay, maligtas ka lang. Amen! Yan ang buong kadahilanan kaya napakalakas ang loob ng babaeng ito. Kapag tinanggap niya si Jesus. Amen! Akala nyo ganun lamang na si Jesus ay nabayubay sa krus? Hindi! Ewan niyo gawin pero ang gawain nito. Si Jesus ang Si Jesus ang kausap nyo. Amen! Gumising nga kayo. Alin ang mahalaga? Ang nakakara o ang hindi naman. What if nagpakamatay na si Jocelyn? Sasabihin mo pa sa akin yan? Bakit? Mapagbibigay po ako ng konting oras, lalaki po po sa inyo ang puso, katunayan kung bakit. Makinig ka. Hindi kailangan ko yung ang sinasabi ko ngayon ay ngayon, hindi na ka. Listen to me. Hindi ko siya tatanggapin kung wala ka. Yun ang point ko. Yun ang point ko. At yun ang dapat mong pag-isipan. Hindi nakaraan. Amen! Amen! Ang Diyos hindi tumitingin sa nakaraan. Nandito ka ngayon, kaya ngayon mo dalhin ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Pag-usapan mo na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pananagutan mo. At wala ko na sa ipiyari na sa murang ganda. Nasabi ko sa inyo, wala na kayong ipaliliwanag. Alam na ng Diyos ang mga kadahilanan. Alam ng Diyos ang pupuntahan nila. Amen! Di ba marunong nagalit ang Diyos? Marunong. Kung mapupunta kayo sa impyerno,
Galing magalit ka. Dahil magalit. Amen. Hindi, pero kapag namatay kayo, sa impyerno ang punta nyo, walang kamatayan ang doon. At mararamdaman nyo ang apoy doon. Habang may langit, may impyerno. Gusto nyo? Kaya kayo mga nailigtas na ng Diyos, magpursige kayo. Magdala ng kaluluwa ng ating Diyos. Amen. Hindi dapat na kayo lang. Ang dami pa. Mga mani sa buhay. Nakakala ang buhay ganyan lang. Ang sapat na ang kumain at suminom. Magpakasala sa pinaghirapan, sa pinagpaguran. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang gawain nito, ako, si Jesus, ang banal na Espiritu, ang nagsabi sa babae na katayo, anak, gagamitin kita, kahayop ka. Amen. Ako, anak, hindi kayo nagising. Talaga. Tingin lang kayo. Sapagkat ang tingin, kahit anong tingin mo lang, tingin ka lang yan. Tatango lang yan. Lumuha kayo. Dahil natatakot kayo. Nasa impyerno kayo pumunta. Hindi luluha kayo dahil wala kayong ulam. Dahil sinaktan ka ng kaaway mo. Ang iluhan ninyo, ayan kayo, ay nanganganin sa mapunta sa impyerno. Amen. Ang tatlo. Hindi ko na kailangan sa isa-isa pa. Dave, asa na nanay mo? Bakit ba nagkasa mo? Nanay mo, magkasa mo. O sige ha, usapan ninyo ng lingkod ang nanay mo kasama mo. Ayaw mo ba maunawaan ng nanay mo? Lamay-lamay ka ng Diyos? Ang kailangan kong kasama mo ay ang iyong tatay. Ayan ang tatay mo. Ayan niya ang nanay.